Pasado alas 11 ng umaga ng Huwebes, wala pang rush hour, halos dikit-dikit na ang mga sasakyan sa EDSA Santolan. Ilang araw na raw sa gabal ang matinding traffic hindi lang sa mga motorista, kundi pati sa mga commuter. Kasi kailangan po mag-LRT para madaling makapunta sa pupuntahan. Sobrang traffic kasi ngayon. As in, kaya nagbubuk na ako ng joyride. Pag commute kasi sobrang hassle. Inaasahan ng mga otoridad na mas bibigat pa ang trapiko sa opening ng FIBA World Cup sa Philippine Arena sa Bulacan. Sa EDSA pa lang, higit 20,000 na sasakyan na raw ang nadagdag kada araw kumpara noong pre-pandemic. Siguro dahil balik-pasok na. Third, yung pong aksidente. Fourth, yung stalled vehicles. Alam naman natin, pag merong isang linya man lang na nasaran, ay siguradong nagkikreate to ng traffic. Sa Quezon City, tutok na rin ang mga otoridad para sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan papunta sa Bulacan. Ani Assistant Administrator Alberto Quimpo, bukod pa ito sa ginagawang traffic management sa mga lugar na malapit sa eskwelahan. Nangyayari talaga yan whole day dahil pag klase kasi, hindi naman fit talaga hindi set yung rush hours niyan eh. Nauna nang sinabi ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na hindi sususpindihin ang number coding scheme sa Biyernes. Sa halip may stop-and-go traffic scheme at higit 1,300 katao na magmamando sa trapiko. Nagpatupad din daw ang MMDA ng truck ban sa Bulacan habang ang pakiusap sa mga mall wag na munang mag-sale. Ang North Luzon Expressway o NLEX, pinapayuhan din ang mga uuwi sa probinsya na bumiyahe na sana ngayong gabi pa lang. Pwede naman daw sumakay ng libre ang mga dadalo sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa mga lugar na ito kesa magdala ng sariling sasakyan. Yun po yung isang natin, dun sa Ciudad de Victoria Toll Plazas, naka 100% RFID po tayo doon. Mag-RFID na po kahit hindi po yung mga manonood sa FIBA, lahat po, para mas mabilis yung daloy ng ating traffic. We encourage them to use yung mabuhay lanes natin. Araw-araw naman kiniklear natin yan. And again, kung hindi importante po yung dahilan sa paglabas, ay mas maganda manatili na lang muna sa bahay. Samantala, may libreng sakay sa LRT2 para sa lahat ng kasapi ng FIBA World Cup hanggang September 12. Kari Kator, CNN Philippines.